Kilala sila sa kanilang mga travel diaries, mga haul ng fashion, at pang-araw-araw na mga sulyap ng luho, at binansagan silang super rich ng mga netizens dahil sa kanilang lavish lifestyle. Ngayon ay alamin natin kung sino at gaano sila kayaman. Si Angela Marie Femaniego Alonte, na mas kilala bilang Gela Alonte sa social media at sa showbiz. Ipinanganak noon July 25, 2002. Siya si Claudine Julia Monique Altavano Co., na kilala bilang Claudine Co. Ipinanganak noon November 10, 1998. Ang buong pangalan na ito ay bihirang ginagamit sa kanyang pampublikong pagbabrand bilang isang vlogger at mga awit, ngunit lumilitaw ito sa mas formal na mga talaan at ang kanyang personal na pahina sa Instagram. Hinabol ni Gela ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo sa Ateneo de Manila University, isang nangungunang pribadong institusyon ng Jesuit sa lungsod ng Quezon na kilala para sa kahusayan sa akademiko bilang isa sa mga nangungunang unibersidad sa bansa. Nakamit niya ang kanyang bachelor's degree sa Life Science and Biochemistry bago ipagpatuloy ang kanyang landas sa medicine. Hanggang sa 2025, hinahabol niya ang mga medikal na pag-aaral sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center. Hinabol ni Claudine ang mas mataas na edukasyon sa University of Asia and Pacific, isang pribadong unibersidad sa Ortigas na kilala para sa mahigpit na liberal education foundation at ang matalik na pamayanan ng mag-aaral. Kahit na mas maliit sa laki kumpara sa iba pang mga unibersidad na may malaking pangalan sa Metro Manila, ang UANP ay malawak na napansin bilang pagtutusto sa ilan sa mga pinakamasaganang pamilya ng bansa. Sa mataas na bayarin sa matrikula at eksklusibong paaralan, ang UANP ay madalas na nauugnay sa itaas na klase ng mga panlipunang at pang-ekonomiyang lupon ng Maynila. Nagkamit ng isang Bachelor of Arts degree sa Entertainment and Media Management, ginamit ni Claudine ang kanyang kaalaman sa pagbridging ng malikhaing at komersyal na aspeto ng paggawa ng nilalaman. Ang kanyang yearbook sa kolehiyo, tulad ng ibinahagi ng isa sa kanyang mga batchmates, ay naglalarawan sa pampublikong figure bilang isang tao na manages to stay classy and humble, sa kabila ng lahat ng mga blessings na natanggap niya. Si Gela ay ipinanganak sa isa sa mga pamilyang pampulitika ng Binyan City. Ang ina ni Gela na si Jocelyn Maniego Alonte, ay nagtayo ng kanyang karera sa pribadong sektor, na nagsisilbing tagapamahala ng operasyon sa Rains Place Corporation, isang kumpanya na kasangkot sa dormitoryo, hotel, at komersyal na pag-unlad at pamamahala. Ang kanyang ama na si Angelo Gel Belizario Alonte, ay tumakbo sa lungsod ng Binyan bilang alkalde nito. Bago ito, ang tatay ni Gela ay nagsilbi bilang vice-alkalde para sa 3 termino mula 2016, hanggang May 2025. Samantala, ang kanyang tiyahin na si Marlon Len Alonte, ay dating nagdala ng banner ng lungsod sa Kongreso bilang kinatawan nito. Bago sila dumating ang kanyang lolo, si Bayani Arthur M. Alonte, na nagsilbi ring alkalde ng Binyan, na pinapanatili ang pangalan ng Alonte na mahigpit na nakatali sa kasaysayan ng politika ng lungsod. Sa kanyang lola na si Fairlinda B. Alonte, si Gela ay konektado sa isa pang pamana bilang apo ng philanthropist na si Dr. Edfonso Belizario, na alala sa Binyan para sa kanyang mga kontribusyon sa civic. Si Claudine ay nagmula sa Legazpi, Albay, isang umunlad na lungsod sa rehiyon ng Bicol na mas kilala sa iconic at postcard perpektong hugis na Mayon Volcano. Ang lungsod ay nananatiling isang malakas na bahagi ng pagkakakilanlan ni Claudine, kasama ang marami sa kanyang mga negosyanteng pakikipagsapalaran at personal na mga milestone na nakatali pa rin sa kanyang bayan. Si Claudine ay nagmula sa isa sa mga most politically and financially influential families sa Bicol. Ang kanyang ama na si Christopher Co. ay ang co-founder ng Hightone Construction and Development Corp. Samantala, ang kanyang tiyuhin na si Eli Zoldi Co.
ay ang CEO ng SunWest Group of Company at isang dating tagapangulo ng House Committee on Appropriations. Una nang nakakuha ng pagkilala si Gela bilang isang tagalikha ng nilalaman. Ang kanyang pinakamalaking platform ay sa TikTok at Instagram, habang ang kanyang iba pang mga social media account ay patuloy na nagtatayo ng momentum. Karamihan sa kanyang nilalaman ay nagtatampok ng mga lifestyle snippets, adventures, and her trademark style. Noong 2025, ginawa ni Gela ang kanyang pag-arte sa digital series adaptation hit Wattpad story na The Four Bad Boys and Me. Ang proyekto na pinangunahan noon July 31, 2025, sa channel ng ABS-CBN Entertainment. Noong 2021, nilagdaan ni Claudine ang isang kontrata sa independent label na Just Music upang ituloy ang kanyang karera sa pag-awit. Bilang isang mang-aawit ng newbie, nakipagtulungan si Claudine kay Yeng Constantino para sa awiting Giliw. Noong 2022, dumalo si Claudine sa fashion show ng Fendi sa Paris, France. Ang mga luho na buhay at humihinga sa pamumuhay ni Claudine, na may fashion na nakaupo sa gitna ng kanyang personal na tatak. Ang bawat post ay nakalista sa kanyang mga OOTD sa tabi ng tatak at presyo ng bawat item, na inihayag kung paano madaling tumakbo ang isang hitsura sa daan-daang libong mga piso. Gustong-gusto ni Gela ang paglalakbay, isang katotohanan na madaling nakumpirma sa pamamagitan ng pag-browse sa kanyang Instagram feed. Ang kanyang mga larawan ay nagpapakita sa kanya ng paggalugad ng mga lungsod sa buong mundo. Nagpo-post siya sa mga scroll na huminto sa mga outfit sa mga patutunguhan mula sa Alemanya, Pransya, at Switzerland hanggang South Korea, Japan, Hawaii, at Los Angeles. Para sa kanyang ika-22 kaarawan noong nakaraang taon, ipinagdiwang ni Gela kasama ang isang pakikipagsapalaran na puno ng adrenaline, skydiving sa Swiss Alps na may skydive Interlaken. Tumalon siya mula sa humigit kumulang na 14,000 talampakan, pumipili para sa parehong mga pakete ng larawan at video upang makuha ang karanasan. Ayon sa website ng Hotspot, isang pangunahing heli jump ng naturang mga gastos sa taas sa paligid ng humigit kumulang na 38,000 piso hanggang 44,000 piso. Kilala si Claudine sa kanyang mga travel diaries, mga haul ng fashion, at pang-araw-araw na mga sulyap ng luho para sa kanyang mga blog, kung saan ipinapakita ang kanyang lavish lifestyle o marangyang pamumuhay. Batay sa kanyang mga post, mayroon siyang 2 kapatid na babae, pero si Claudine ay ang pinakakilala sa pampublikong mundo sa pamamagitan ng kanyang karera sa musika, blog, at negosyo. Ang kanyang mga blog ay madalas na nagtatampok ng napakalaking mga haul kung saan siya ay nag-unbox ng mga design bag, mga high-end na accessories, at flexes head-to-toe na pinasadya. Higit pa sa kanyang pangunahing channel, inilunsad pa niya ang isang hiwalay na pahina ng Instagram na nakatuon lamang sa OOTD o kanyang mga price outfit breakdowns. Ang paglalakbay ay palaging isa sa mga pinakadakilang indulgences ni Claudine. Sa pamamagitan ng paraan upang mag-charter ng isang pribadong eroplano, nagawa niyang gawing paningin ang paglilibang, na idokumento ang kanyang mga paglalakbay bilang bahagi ng kanyang mga blog. Noong 2023, nakatuon siya sa paglalakbay sa 37 mga bansa, marami sa kanila sa Europa, kung saan ginugol niya ang karamihan sa kanyang libreng oras. Mula sa Paris at Berlin hanggang sa Las Vegas at San Francisco, pinalakas ng kanyang mga tala-arawan sa paglalakbay ang imahe ng isang marangyang pamumuhay kung saan ang luho ay laging nakukuha. Kabilang sa kanyang pinakapopular na pag-upload ay isang blog na nagdodokumento ng isang pribadong pagsakay sa eroplano sa La Union. Ang isa pa na nagpakita ng bagong tahanan ng kanyang pamilya sa Maynila pati na rin ang mga hotpot dinner at partido na may mga kaibigan, isa pa ay ang paghahanap ng apartment sa Paris. Siya ay minarkahan ng kanyang milestone sa ika-18 kaarawan noong 2016 na may malaking pagdiriwang ng debut sa Shangri-La at The Fort, kung saan nagsuot siya ng isang showstop na gown ng taga-disenyo ng Pilipino na si Hill K. Bobondero.
Wala din na ipakitang negosyo si Gela, o higit pa sa kanilang mga pangunahing pakikipagsapalaran sa negosyo. Ang portfolio ng negosyo ni Gela at portfolio ng negosyo ng pamilya ay maaaring magsama ng mas malaki na negosyo o pamumuhunan na sumasalamin sa kanilang malawak na pamana sa negosyo. Higit pa sa social media, si Claudine ay pumasok din sa entrepreneurship. Itinatag niya ang Almighty Matcha Food Business noong March 2025, na pinagtibay ang tagline na, "A sip of green, a taste of glory." Karamihan sa pagpapatakbo sa pamamagitan ng mga pop-up stall sa paligid ng Legazpi City, ang Almighty Matcha ay naging kanyang outlet ng negosyo, na naghahain ng mga inumin at dessert sa isang lumalagong lokal na kliyente. Nagtatampok ang menu ng isang hanay ng mga inuming batay sa matcha at dessert, kabilang ang Coconut Cloud Matcha, Premium Iced Matcha Latte, Banana Pudding Matcha Latte, at Hoicha Latte. Noong March 2022, iniulat din ng magazine ng Candy na siya ay naging co-owner ng Jacob's Wing Bistro, isang restoran na nagpalawak ng bakas ng paa nito sa Albay. Wala man itong naipakitang bahay at kanyang sasakyan, ay paniguradong may malaki din silang bahay at mga luxury car ng kanyang pamilya. Ipinakita din noon ni Claudine ang kanilang bahay. Ito ay napakalaki at napakaganda din. Ipinagmalaki niyang ipinakita ang kanilang sala na may mga pasadyang ginawa na mga sofa mula sa Italia at mga piraso ng accent na nagmula sa Greece. Ang centerpiece ng coffee table ay isang iskultura ng kilalang artist na si Ronald Castrillo na may mabigat na price tag. May bahay at mga condominium din ito sa Manila. Ang isang viral na video ay nagtatampok ng kanyang pagbili ng isang puting G-Wagon, isang luho na SUV mula sa Mercedes-Benz Roadster Retail para sa hindi bababa sa 25 million pesos sa Pilipinas.